Hi. Hello again. I'm Jack again. Continuation natin to regarding dun sa first presentation natin. So, yung first presentation is in-explain ko about high level about Pawical Ledger. So, ngayon today is i-explain ko naman sa inyo kung ano yung magiging dashboard nyo once na nakapag-create na kayo ng account. No? So, ang mangyayari is once na nakapag-create kayo ng accounts, mamimili kayo doon diba? So, it's either pay as you go product or pay as you go service. So, dalawa yun. Dalawa yung pipiliin nyo. It's either doon. So today, ang i-discuss ko is yung pay as you go product as you see here. Same lang naman yung dashboard ng dalawa. May konting diferensya lang sa customization dito, yung mga viewing, yan. Pero today, i-discuss ko yung sa service, pero today, i-discuss ko muna yung sa product. Okay? Yan. Okay, so sa product natin, once nakapag-create na kayo, nakapag-sign up kayo, di ba? So, may receive kayong email dun sa email address na ibinigay ninyo, and then, pupunta kayo dito. Di ba? So, sa dashboard natin. So, ang unang-una nun yung gagawin kung nakapag-create na kayo ng is dito yung unang view nyo. So, meron naman ditong getting started. Basically, parang ito yung getting started kasi ano yan eh. Ang gagawin niya is parang mag-add kayo ng product, mag-add kayo ng vendor, and then i-record niyo yung first purchase ninyo, and then mag-make kayo ng yung first sale natin para makita niyo ng isang process lang yung Pawical Ledger, yung process niya. Okay, initially. Okay, punta tayo rito. So, ang una dyan, syempre, ang pag-create ng product is, kailangan mo, first of all, no, kailangan mo palang check yung units of measure. Yung bago ngayon ng Pawical Ledger, pag-create mo, marami na siya rito lalabas. Hindi na ito. Pero for the sake of this presentation, ito muna yung nilagay ko. As in, wala kang makikita ang unit of measure. Importante yung unit of measure kasi diyan nagbabase yung product natin eh. Kailangan yan kapag ka mag-create ka ng product or bibuild ka, hanapin sa ito eh. So halimbawa, ang binibenta mo is halimbawa, nagbebenta ka ng pack na siomai, di ba? Halimbawa, pack na siomai. Syempre, nakapack yan. Ang lalagay mo dyan syempre is ang ilagay mo muna dyan is yung pack or yan, di ba? Kasi yan lang naman yan eh. Tapos create mo siya. So, pag create mo sa kanya, meron ka na ditong unit of measure. Yan. So, once nakapag-create ka ng unit of measure, tingin mo kompleto na yung unit of measure mo. Like I mentioned, marami na yun dyan eh, pagka-open nyo nito. Okay, so punta tayo ng product. Dito ngayon sa product, mag-create ka dito. Okay, so ito na yung product natin. New product. Ang product rin sabihin natin, halimbawa, Xiaomi. Okay. Okay, yung SKU, UPC, saka internal ID, depende sa inyo kung gagawin nyo siya. Diba? Kung hindi naman, basahin nyo lang sa ano to. May definition naman tayo sa search kung ano yung mga yan. Okay, kayo nang bahala maglagay kung ano yung gusto nyo ilagay. Pero, eto na, yung unit of measure, dito na siya nalagay. Back, diba? Tapos, maglalagay na tayo ngayon dito ng selling price per unit of measure. Yung selling price na to, folks, tandaan nyo to ha. Hindi to kasama yung VAT. Kung naka-VAT kayo, kung non-VAT naman kayo, okay lang din. Pero ito yung selling price per unit of measure. Hindi kasama dyan yung VAT. So sabihin natin yung Xiaomi nyo, sabihin natin 100 per pack, di ba? And then sabihin natin, sige, first muna tayo, mag-batable muna tayo. Okay? Para mas makita nyo yung working ng VAT report na to, kung kailangan nyo. Okay. Sabihin natin batable tayo. Ang VAT natin, folks, ang automatic na create ng cost natin is pag nagpunta ng tax rate dito. Ang VAT natin is lagi naka 12% yan. Ito yan, 12%. Automatic created to. So, pagka-create nyo, kung nalagay nyo doon na VAT kayo, automatic mag-create na tong VAT na to. Okay? So, balik tayo rito. Batable, nalagay ko. So, 12% yan. So, hindi kasama yung VAT yan ha. Okay? So, ang mangyayari dyan, pagka binenta nyo siya, syempre, mangyayari dyan is weighing 112, di ba? Kasi kasama yung VAT eh. Okay. Okay, batable. Ito yung next is basic necessity ba siya? So kailangan tong basic necessity or hindi siya kung halimbawa kung may mga yung kasi mga PWD, yung mga discounted natin. Saka yung mga PWD o kaya yung mga senior citizen, kumukuha ng discount yan eh. Ang dinidiscount sa kanila dyan is kapag basic necessity yan eh. Prime quality. So, check nyo na rin lang kung sa accountant nyo or sa business partner nyo kung yung brand product na binibenta nyo is,
ito basic necessity at naka-BAT ba kayo. Okay. So yan. Kung hindi naman, ano lang yan siya. Para wala siyang hindi siya madi-discount, di ba? Ayan, huwag rin siyang i-check. Okay. Ito yung importante, okay? Kasi kayo yung unang maglalagay ng ano dito eh. Ito yung mapupunta sa journalizing natin, sa journal entry. So yung mga accountant, alam niyo na yung journal entry. So ang earnings account palaging ilalagay niyo. Kung naka-Prada kayo, okay? Kung naka-Prada kayo, ito product, ang unang ilalagay niyo diyan, ang hanapin niyo lang dito is yung sales revenue. Okay? Sales revenue. Kung service kayo, itong kuhanin nyo. Okay? May mga ano naman dito eh, may mga naming convention dito. Makikita nyo kung saan dapat siya. Pero kung product kayo, sales revenue lang. Okay. Yung sa atin namang cost of goods na account natin is, yung COGS natin is, ilagay nyo lang siya dito sa cost of goods sold. Okay, ito na siya. Yan, product yan. Sa inventory natin, ilagay nyo lang siya palagi kasi finish na yan. Binili nyo lang naman yan, di ba? Kung merchandising kayo, yes, finished goods natin ilagay. Okay. And then, create na lang tayo dito. Right? Yan, create ka dito. Yan, so may product ka na. Ang product mo is 112, batable siya. Yan, active siya, hindi siya BNPC. Okay? Siomai, yan. So, ano yung next ano natin? Ano yung pinapagawa sa atin ng pawikan? Ang sunod na gagawin natin is mag-add tayo ng vendor. Syempre kasi 'di ba? Kung akala mo may vendor ka saan mo binili yung product mo? 'Di ba? Halimbawa mag-add tayo ng vendor. Create ka ng vendor. Ang vendor natin is Shumai Nation, 'di ba? Hindi ko alam kung may ganito bang name or whatever, pero sorry kung may name na ganito, ginamit lang namin yung name niyo, okay? Okay, ito yung Alexa, Ria Street, Nabotas, address line 2 is Bill, Annex Building, Mandaluyong, state province natin is, sabihin natin, okay. Metro Manila, NCR na lang, okay? NCR. Hindi ko lang kung zip code ng Mandaluyong, sorry, pero sige natin, lagay natin 7412. Okay, para medyo alam natin yan. Tapos, Philippines, syempre, lagay natin dyan. Phone number, kung may phone number yan, 0922558872. Hindi rin totoo yan. Kung may email address siya, mas maganda. Halimbawa, sabihin natin is Shomai Nation at gmail.com. Okay? Kung may website siya, okay lang din. Ngayon, kung ang question is kung may TIN ba siya. Okay? Hindi ko dito masyado to kung paano yung regarding dito, no? Kung kailangan nyo makipag-usap sa accountant or yung sa medyo nakakalam regarding sa BIR and TIN. So, kung may TIN naman yung vendor nyo, halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diba? Lagyan natin. Tapos, create lang tayo ng vendor. Okay. So, once nakapag-create ka na ng vendor, okay, ang gagawin mo syempre, kasi ang makikita mo rito sa product mo, di ba? As a stock level mo, check mo yung stock level. Kasi wala ka namang stock pay. Hold on. Mag-add tayo, mag-customize na rito. Inventory count pala, sorry. Kung hindi naka-on sa inyo yung inventory count, ano nyo lang sa customize bar. Yan, save nyo lang siya. So, dito siya sa inventory count. Okay, hold on. Stock level pala, yan. So, stock level, inventory count, okay, yan. Wala pa yung mga laman yan kasi wala pa naman tayong product So, ang gagawin nyo syempre, mag-create kayo ng bill, di ba? So, mag-create kayo ng bill. So, mag-create kayo ng bill, create nyo lang yung bill dito, okay? Create kayo ng bill, new bill, di ba? So, hanapin nyo lang yung vendor nyo. Yan, Shumai Nation, nakagay na siya. Pero may searchable to yan. Yan, Shumai Nation, reference number, whatever, kung may, kasi ginagamit tong reference number kapag kapag nasa medyo SME kayo. May kasi sila mga control to mga to ang gagawin ang kasi dito is yung ating procurement, may mga control number ng mga to. Okay. So, ilagay nyo lang dito, direct day to day, June receipt, kasi kung babayaran niyo man siya ng cash or depende sa inyo, no? Kung babayaran yung cash is June receipt. Kung hindi naman, kung accounts payable ang gagawin nyo, mamili kayo dito ng kung yan, ganyan.
Okay? And then, ang tax rate dito, okay? Ito yung tax rate yung importante, no? Kasi, kung may VAT din siya, ilagay niyo rin yung VAT. Kasi ano yan eh, alam niyo yung input tsaka output VAT, 'di ba? So naka-VAT kayo. So usually, syempre hanapin niyo yung may VAT din para medyo may ano yun eh, yung sa VAT report niyo. Meron siyang ibabangga niyo siya doon eh, input saka output eh. So piliin niyo siya. Kung wala siyang VAT, wala tayong magagawa. I mean, pero syempre dapat maghanap kayo may VAT para yun nga, mababangga niyo siya. Okay. Pag June receipt guys, ano automatic lalabas sa accounts payable yan. Okay? So kung cash naman siya, June receipt na siya, ay sorry, kung naka 30 days ka, dapat lalabas na automatic to eh. Pero kapag dapat naka June receipt ka, dapat ito yung pipiliin mo. Okay, cash on hand. O mamili ka. Alam mo, may e-wallet kayo, doon siya babayaran. Di gamitin niyo itong e-wallet niyo. Sige, cash on hand, tingnan natin dyan. Tapos, eto kasi settlement account, mamimili ka dyan eh, kung accounts payable ba siya or cash or yun ba, kung accounts payable. Yan, notes payable, ginagamit ito ng mga medium enterprises eh. So, wala tayong choice kundi ilagay siya dyan. Pero sa inyo, kung smaller lang kayo naman, syempre, di ba, galing sa cash on hand yan. Actual payment nyo, cash on hand pa rin naman, di ba? Yan. After that, create lang kayo ng bill, di ba? Kapag create na kayo ng bill, pupunta ka rito. So, yan. So, update nyo na ngayon to, di ba? Hanapin nyo yung ano dito. Hanapin nyo na yung i-update nyo siya. Okay, update nyo siya. Hanapin nyo na ngayon yung dito, yung product Xiaomi, di ba? Kasi yun ang bibili nyo eh, product Xiaomi. So, kasi nakapack to, di ba? So, ang tanong is yung quantity. Halimbawa, bibili ako ng Xiaomi halagang 100 quantity. Ang bili ko ng Xiaomi is, kasi ang benta ko is 100, di ba? So, ang bili ko dyan is 65 per pack. Okay? Sa kanyo naman yung department ko kasi ano yan. Huwag yun ang pansinin mo na yan. Okay? Tapos, so, ang gawin natin dyan, after nyo ano yan, save nyo lang siya. Okay? Tapos, na-save nyo, syempre, small business lang kayo eh. So, naka-pay as you go kayo, di ba? Product. So, kayo rin mag-approve niyan eh. Approve. Yan. At ikaw din yung ikaw din yung ano yan. Hindi. Kailangan pag ano yan ng delivery receipt. Okay guys, ito pala. Hindi nyo ma-approve yan. Kailangan mayroon kayong, halimbawa mayroon kayong resibo pala ilalagay. Okay. Balikan natin siya sa bill detail ha. Maglalagay kayo. Siyempre pagka kailangan may resibo ka, di ba? Kaya importante to. I-attach nyo yung resibo dito. Di ba? Yan. Kung may resibo ka, halimbawa, yan yung resibo nyo. I-attach nyo siya dyan. So, lagay nyo na dito yung delivery receipt. Okay. Okay yan. Wala na description. Or pwede nyo lagyan ng description kung gusto nyo. Attach nyo siya. Yan. Ito pala yung features ng Publican. Okay. Kailangan nyo siyang i-upload kapag bill ang ginamit nyo. Okay. Pag naano nyo na yan, attach nyo na, mark as approved nyo na siya. Yan. Confirm. Diba? Yan. Okay. Mark as paid. Okay. Okay, so mark as paid. So, mangyayari dyan, pag nagpunta ka ng product, ng stock level natin dito, dapat meron ka na. Yan, meron ka ng 100, di ba? Meron ka na dito 100. Ang value niyan, 65 siya, kuha natin, ang total value ng inventory miss nandyan. Okay? Actually, itong ano na to, halimbawa Xiaomi na yan, makikita nyo yung movement yan eh, pag bini mo rito. Okay? So, kita nyo, may in kayo, wala pa kayong out kasi hindi pa tayo nagbibenta eh. Okay? So yan, nakapag-create na tayo ng nakapag-add na tayo nakapag-create tayo ng unit of measure, nakapag-create tayo ng product, at nakapag-create tayo ng bill. Okay? So once nakapag-create ka ng bill, syempre kailangan magbenta, di ba? So usually kasi ang pagbebenta, ang pagbebenta natin, it's pag medyo small business ka lang naman, ang usually ginagamit natin, ito yung sinasabi natin it's either gagamit ka ng invoice o kaya kailan mo gagamitin yung invoice at kailan mo gagamitin yung quick sale. Okay? Ang invoice kasi ginagamit ito kapag ang binibentahan mo, invoice na kasi magbibenta ka, di ba? Ang invoice kasi ginagamit siya pag ang bibentahan mo is medyo naka-wholesale ka or kung kailangan ng client mo ng yung name niya nakalagay doon sa invoice, kailangan mong gamitin yung manual na pag-create ng invoice.
So, ang manual na pag-create ng invoice is, kailangan mo siyempre, bago makapag-create yan, ilalagay mo yung client mo, customer mo, di ba? Punta ka ng customer, create ka ng customer, at ang customer name is Juan. Okay. Juan Diaz. Okay, huwag ng De La Cruz. Masyadong ano yun. Ako, sabihin niya, di ba kailangan ko kasi yun? Kasi kailangan ko ng sa team. Di ba? Kailangan ko na eh. Kailangan ko ng i-minus ko yun sa ano ko eh. Sa tax ko. Ganyan, ganyan. So, yun, BAR niya. And then, hanapin mo na yung zone niya. Kung saan man yung zone. Yan, okay. Tapos, kung gusto mag-create ng zone, pwede yan eh. Pero ginagamit ko rin, again, ng mga SME. Pero kung ikaw, ano lang naman, small business lang, huwag nang gamitin siya. Okay. Address niya, halimbawa, 123, Acacia Street. Okay. Spell ito na Acacia. Don Pedro, alam kung totoo to. Sa mga city natin is, sabi natin ano, Tagbilaran. I don't know, huwag na Tagbilaran, hindi ko alam yung province eh. Sorry, Tagbilaran ha. Oo, medyo, not familiar. Iwin natin, sabihin natin, ano, Taguig. Puro tayo, ano, NCR, ano. NCR, Metro Manila, okay. Okay, zip code, 412, country, syempre, Philippines. Kung may phone number siya, lagay nyo rin. Kung wala, okay lang. Basta lagay nyo siya. Kung anong kailangan nyo ilagay. So, create ka ng customer dito. Diba? Ayan, may customer ka na. So, makapag-create ka ng invoice niyan. Diba? Yan, create ka ng invoice. Sabi mo, create ka ng invoice, hanapin mo yung name niya. Pwede mong i-type yan dito eh. Kung masyadong marami yung client mo. Okay, Juan Diaz. Outlet, sa ako na-explain to, pero pwede kasing multi-outlet kayo. Drop day to day, delivery date, ngayon din yan, di ba? So, huwag mo na siya ngayon, no? Kung may delivery, ano ka rin, zone, John receipt, di ba? Yan. Ngayon babayaran niya ngayon yan. Ang tax rate niya is VAT, 12%. Discount type, wala naman siyang inasang discount. Pero kung sabihin ni Sir Juan Diaz is ano kasi ako eh, kailangan ko ng discount kasi PWD ako. Pero ang question is, magmamatter to dun sa product nyo eh. Kasi yung ibang product syempre, hindi naman siya, di ba, BNPC. So, hindi pa rin ma-apply yung discount. Pero kung ma-apply yung discount, piliin nyo lang dito yung discount, di ba? Yan, yan. Yan. Ang ibabayad niya eh, sabihin niya, so, babayad ko cash on hand. Okay? Create kayo ng invoice ngayon. So, ito na. Update niya siya ulit. So, parang pag-create lang ng bill, no? Hanapin nyo na ngayon, bibili ako ng Xiaomi, ilang mabibili ni Sir Juandia, sabihin natin, bibili siya ng, bibili ako ng 50 pack, di ba? Yan. Yan, okay? Available ko yung 100, 50, meron pa kang available 100, so pwede pa, di ba? So, save natin siya. Pagka-save natin, mark as review mo ulit, di ba? Ikaw lang naman yung ano eh. Tapos, i-approve mo siya, di ba? Yan. Tapos, mark mo as fulfilled. Okay, kasi okay naman eh. So, once na-fulfilled mo na yan, ang mangyayari dyan, okay, kita mo yung ano mo, yung available mo rito. Ayan. Kasi 100 kanina yan, di ba? Yung available mong stock, nabawasan na siya, nag-50 na lang siya. Ayan. So, dito ka na, di ba? Mark as paid. Okay, mark as paid. Ang daming process, no? Ayan. Ito kasi yung pag ano eh, ito yung hirap na paggawa ng invoice. Kasi ano to eh, mabusisi talaga siya. Kung talagang sa medium company ka or large company ka. Ngayon, ayan, pagbalik mo dito, pwede mo nang i-download yung invoice niyan. Okay. Okay, balik tayo dito. Okay. Punta ka lang ng invoice list. Back to detail pala. Sorry. Back to detail. Pwede mo nang i-download yan. Ito yung itsura ng invoice niya. Invoice nyo pala. Yan. Ang itsura ng invoice nyo is, hold on. Kailangan ko siyang pakita. Hold on. Hindi ko kasi mapakita yung invoice kasi nakano eh. Pero magkikreate ng invoice yan, okay? Magkikreate ng invoice. Papakita ko after, before, matapos sa presentation. Pero pakita ko na nga ngayon. Kasi kailangan ko siya makita eh. Kailangan makita niya to guys eh. Ito yung invoice na gagawin. Para nasa sequence tayo, di ba? Hindi pwedeng wala tayo sa sequence eh. Okay. So, tayo ng UBS. Okay. At hindi ko mapakita kasi naka-obvious ako guys eh. Pero, papakita ko yung invoice later on. Ilalagay ko sa ano, sa Pawikan Ledger. Pero ang invoice niyan guys, ano yan? Ang makikita niyo yung invoice niyan is kompleto yan ng details. So yung invoice natin, meron niyang yung name mo,
ng supplier, ikaw, supplier, tapos kung sa kanino mo siya binibill, may ano nakalagay yan bad invoice. And then, may subtotal yan, tapos yung BIR tax summary. Okay? So yan, may ano yan, may ano yung invoice na yan. So mangyayari, kung pagkatapos ng sale mo dyan, di ba, balik ka na sa public. Click nyo lang to guys pag nawawala kayo, itong taas na to. Mabalik kayo ng ano dito. So yan. So nakita niyo nakapag-sales na tayo, di ba? O, may sales tayo, and then may purchases tayo, di ba? So meron tayo, kasi konti pa lang naman yun eh. Kaya net yan kasi mas malaki yung purchases mo ngayong araw kasi sales mo. Okay. So yun. May breakdown yan. Pagka-clinic mo. Okay. May breakdown to. Okay. So, continuation to guys. I-ano ko discuss ko. Ito yung ano yan, completion yan eh. So, discuss ko ulit sa inyo no, after nito kung ano pa yung pwedeng gawin natin dito sa pawikan. Bye!